Magandang umaga po sa ating lahat. Nawa ay sama-sama po tayong magpuri sa Panginoon. Umawit po tayo. Sabayan po natin ng mga awit at ihanda po natin ang ating sarili sa pag-umpisa ng ating pananambahan. Nawa ay katagpuin po tayo ng Panginoon sa ating pananambahan sa umagang ito. Tawag sa pagsamba. Dahil sa ating pananalig kay Kristo Jesus, tayong lahat ay anak ng Diyos. Ang buhay mismo ni Kristo ang isinuot sa atin na parang damit nang tayo'y mabautismuhan sa Kanya. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Grego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Tayong lahat ay iisa na dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Awitin po natin ang ating pambukas na awit.
Walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakakaunawa, walang humahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumawa ng mabuti, wala kahit isa. Kung umaamin tayo sa ating mga kasalanan, marapat lamang na tayo humingi ng kapatawaran upang tayo'y patawarin. Lumapit tayo sa Diyos na may katapatan at mapagkumbabang loob. Magkaroon po tayo ng sandali ng katahimikan at pagdidili-dili. Tayo po ay manalangin. Ama makapangyarihan sa lahat, narito po muli, Panginoon, ang iyong mga lingkod, patuloy na lumalapit sa iyo. At sa mga umagang ito, Panginoon, amin pong nilalapit ang aming mga sarili. Batid mo, Panginoon, na kami ay makasalanan. Kami ay marumi, kung kaya lumalapit po kami sa iyo, Panginoon. Napakalinisin mo ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan. Patawarin mo rin kami sa aming mga nagawang pagkukulang sa iyo, maging sa aming mga kapwa, sa aming mga mahal sa buhay. Nais namin, Panginoon, na maging malakas sa bawat araw ng aming buhay upang mapaglabanan ang mga kasamaan na dulot ng kasalanan ito. Kung kaya patawarin mo po kami sa mga paminsan-minsan namin din na pagtalikod sa iyong mga kautusan. Humihingi nga po kami, Panginoon, ng kapatawaran sa iyong harapan sa mga nagawa din naming pagkukulang, pagsisinungaling ng aming mga dila. Patawad po sa pagkakaroon ng maruming kaisipan at laman ng aming mga puso, Panginoon. Patawad po sa panahon na minsan ay hindi na nga rin kami nakakatulong sa mga kapatid naming nangangailangan. Naway pahintulutan mo kami na magkaroon ng isang malinis na puso, isang malinis ng kalooban, gayon din sa aming mga isip at sa diwa, upang patuloy na makapaglingkod, makasunod sa iyong kalooban. Mga kapatid, ang Panginoon ay alam natin na matagumpay na nakapasok sa mundong ito. Hindi upang tayo ay husgahan, kundi para tayo patawarin sa ating mga kasalanan. Kung kaya't ipagdiwan natin ang kanyang katagumpayang ito na nangangahulugan din ng ating katagumpayan laban sa kasalanan. Amen at Amen.
Magandang umaga po muli sa ating lahat. Tayo po ay napapanahon na sa Balitang Kapatiran. Sa linggong ito po ay may mga kapatid tayong magdiriwang ng kanilang kaarawan. Ngayong araw po ay birthday ng kapatid na Michelle Bacena. October 14 po ay birthday ng ating Pastor Nathaniel Laisico. October 16 po ay sabay na magba-birthday ang ating mga elders, Graciela Cabicting at Norma Oliman. Awitan po natin sila ng birthday song. Maligayang bati sa iyong pagsilang, Diyos ang siyang nagkalat ng mahabang buhay. Muli po nating binabalita ang ating nalalapit na discipleship series na mayroong title na Welcome to Evangelism Explosion na pangungunahan ng ating Pastor Nathaniel Laisico at ito po ay inorganize ng ating Board of CE. Tayo po ay makakatanggap ng mga balita tungkol dito sa ating mga GC kaya't abangan po natin ang gawain na ito at huwag po natin itong palalagpasin. Ganyan din po sa ating mga regular schedule, UCM, Sunday 3 p.m., CWA, Thursday 7 p.m., CN every other Friday 8 p.m., CYF Saturday 4 p.m., CYF Saturday 8 p.m., KCKC and Junior CYF Saturday 2 p.m. At ang ating midweek Bible study po ay every Wednesday at 7 p.m. Mga kapatid, once a week lang po itong mga pag-aaral natin sa ating mga organizations. Sana po ay wag po nating miss ito at upang makita rin po natin ang ating mga kasama sa organization. Muli po ang ating komperensyang LCSMC ay nagnanais na ibaba sa mga local churches ang LFP o Lay Formation Program upang mas madaling maabot ang nais magpalalim ng kanilang pag-aaral ng salita ng Diyos. So ang sino man pong nais dumalo rito ay inaanyayahan po makipag-ugnayan sa ating Board of CE. At para naman po sa pagpapasalamat, ang lahat po ng sumapit ang kanilang kaarawan o anibersaryo, gumaling sa karamdaman o may mga nais ipagpasalamat o ipanalangin ay maaari pong mabigyan ng pagkakataon mamaya bago ang pangwakas na panalangin sa pamamagitan po ng pagtatype ng inyong message sa ating chat box habang inaawit po ang pangwakas na awit. Maraming salamat po. Yun lamang po ating mga balita sa umagang ito. Magpapatuloy po tayo sa panalangin para sa mga bata sa pangunguna po ng Board of CE. Magandang umaga po sa ating lahat. Kung meron po kayong bata sa inyong harapan, atin po silang tabihan at ipanalangin po natin sila. Tayo manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa buong linggong pag-iingat mo sa amin. Maraming salamat sa panibagong linggong ito upang pasalamatan ka at purihan ka at itaas ka sa araw-araw ng aming buhay. Panginoon, nilalapit namin ang aming mga kabataan sa iglesia. Biyayaan mo nawa sila ng karunungan at mahabang pasensya na magagamit nila sa kanilang pag-aaral. Inilalapit din namin sila sa iyo upang makadalo sa kanilang Sunday School upang mas lumalim ang kaalaman nila sa iyo, Panginoon. Panginoon, patuloy din namin silang nilalapit sa tuwing nakakaranas sila ng kalungkutan, depression, anxiety, o pressure sa mundo. We pray, Lord, na ma-overcome nila ito na basta lumapit lang sila sa iyo, alam namin lahat ito ay masusolusyonan. Panginoon, gamitin mo din nawa ang tamang tao para gabayan sila, lalong-lalo na sa mapanubok na panahon ito. Na hindi sila nag-iisa dahil andyan ka at ang buong kapatiran upang magabayan sila ng tama. Panginoon, bigyan mo nawa sila ng lakas ng pag-isip, lakas ng pangangatawan, at lakas pang spiritual para mas maging daluyan sila ng pagpapala sa iba at sa iba pa nilang makakasalamuhan.
Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Tayong lahat po ay magsitungo at patuloy po tayong manalangin sa ating Panginoon para sa ating pong panalangin pastoral. Napakadakilang Ama, kami po ay lubos na nagpapasalamat at nagpupuri sa iyong dakilang pangalan sa pagbibigay mo po sa amin ng isang napakagandang umaga ngayon. Maraming salamat sa iyong pag-ibig at kami ay patuloy mong pinagpapala at kinakalinga tuwi-tuwi na. Maraming salamat sa nakaraang linggo at tunay na pinaramdam mo pa din sa amin ang iyong presensya at kami iyong binantayan, inaruga at hindi pinabayaan. We thank you, Lord, for always blessing us and keeping us in your constant care. Ang iyon nawang pagpapatawad ang siyang manguna sa amin sa araw na ito, anuman ang aming mga karumihan, pagkakasala at pagkukulang, ay siya nawang iyong patawarin, Ama. Sa gayon, kami maging marapat sa iyong harapan, nililinis ng iyong pag-ibig at karapat dapat na humarap sa iyo sa umagang ito. Inilalapit namin sa iyo, Ama, ang aming bansa, lalo na ang mga namumuno sa amin. Pagpalain mo nawa lahat sila ng iyong pag-ibig at kumilos ka nawa sa mga puso't isipan nila nang sa gayon ang pagmamahal at pang-una sa kapakanan ng bawat Pilipino ang kanilang maging goal sa kanilang paglilingkuran at pagpaplano. Fill them with your Holy Spirit, O Lord, in grace, so that they will be moved to help our fellow men and forget their own desires and help our nation attain justice and greatness in the coming years to come. Bless mo din, Lord, ang aming nalalapit na eleksyon sa 2022. Nawa ang marapat na Pangulo at ang mga lider na mangunguna sa aming bansa ang siya nawang mailuklok sa pwesto upang magiya sa aming bansa sa maayos at maunlad na Pilipinas sa darating na mga panahon. Touch every Filipino's heart and help us all to choose better leaders for our country's growth and greatness. Kami nagagalak, Ama, sa mga balitang bumabagal at bumababa na ang mga kaso ng COVID sa aming bansa, gayon din sa ibang bansa. Ngunit naririto pa rin ang aming pagsusumamo sa paghiling ng iyong dakilang pagpapagaling at pagliligtas sa lahat ng ginugupo ng pandemyang ito. Kaliwat kanan ng mga balitang marami ang binabawian ng buhay sa aming mga kakilala, kaanak at mahal sa buhay. Ikaw nawa ang magbigay kaaliwan sa kanilang mga naulila at palitan mo ng maluwag na pagtanggap sa kanilang mga puso ang mga kalungkutang ito. Inilalapit din namin ang mga kapatid na dumaranas ng karamdaman dahil sa pandemyang ito at nawa ang napakadakilang mga kamay mo ng pagpapagaling ang siyang humipo sa kanilang mga karamdaman ngayon. Alisin mo ang sintomas na gumagapi sa kanila at bigyan mo sila ng kagalingan at kalakasan sa mga sandaling ito. Heal them, O Lord, right now, for we believe you are the greatest healer of all. Pagalingin mo ang mga pamilya ng aming kapatid na Jeremias Oliman, si Ana Chua Oliman, si Adam, si Ate Nelda, si Armando Bernardo Nabianan ni Weng, gayon din ang mga patuloy na pagpapalakas. Kagalingan kina Elder Lydia Laisico, Elder Cesar at Graciela Cabigting, Emma Manalili, gayon din sa kagalingan at kalakasan ni Marie Encinas, kay Edith Bagsik, ganon din kay Joel Anunuevo Felices, at sa lahat ng iyong mga anak na dumaraan sa karamdaman ngayon, di man namin sila mabanggit, nawa iunat mo ang iyong mapagpalang kamay ng pagpapagaling ang lumukob sa kanila ngayon, at igawad mo sa kanila ang dating kalakasan at kasiglahan na mayroon sila. Nang sa gayon ay mas maramdaman nila ang iyong kadakilaan at kapangyarihan sa kanilang mga buhay. Amin ding idinudulog, Ama, ang bawat sambit na panalangin ng aming mga puso ngayon. Hindi man ito hayag, bagkos ang mga bagay at dasal na aming hinihiling sa iyong matamis na pangalan. Ito man ay kabigatan ng puso, problemang pinansyal, kalungkutan, desisyon na kailangang aming tugunan, takot sa kinabukasan at mga iyak at hapis ng aming mga puso, ay alam naming iyo itong nababatid. Ikaw nawa ang tumugon sa mga ito at kami iyong sagutin ng ayon sa iyong kalooban.
Amin ding inilalapit, Jesus, ang aming pananambahan ngayong umaga. Be in our midst, O Lord Jesus, today. Ikaw nawa ang sumapuso sa bawat isa sa amin, mula sa mga mungunguna sa aming pananambahan, sa magdadala ng mensahe, hanggang sa mga makikinig at makikibahagi sa aming pagsamba ngayon. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig at pagpapala, nang sa gayon ang iyong salita at ang iyong tunay na mensahe ang siyang maramdaman namin ngayon at kikilos sa aming mga buhay. Fill us with your Holy Spirit, O Lord, and move us. Tunay na napakadakila mo aming Amang Diyos, aming itinataas muli ang kapurihan namin sa iyong pangalan. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa iyong Espiritong Banal, o aming Diyos, na patuloy na nagmiministeryo sa amin sa umagang ito. Sa iyo, aming napakadakilang Ama, aming iniaalay ang mga buhay namin at ang mga panalangin ito sa iyong matamis na pangalan. Amen. Amen. Ang talinhaga ng Pariseo at ang naniningil ng buwis. Sinabi rin niya sa talinhagang ito sa mga taong matuwid na sa tingin sarili at hinahamak naman nila ang iba. May dalawang lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa ay Pariseo at ang isa ay maniningil ng buwis. Tumayo ang Pariseo at nanalangin na ganito: O Diyos, nagpapasalamat po ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga mananakaw, mandaraya, mga ngalunya, o kaya't katulad ng maniningil ng buwis na ito. 2 beses po akong nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay rin po ako ng 10 bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. Samantala, ang maniningil ng buwis na may nakatayo lang sa malayo at di man lamang nakatingin sa langit. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mabag po kayo sa akin at isa po akong makasalanan. Sinabi ko sa inyo, ang lalaking ito uuwing matuwid sa harapan ng Diyos at hindi ang Pariseo sapagkat ang sino mang nagmamataas ay ibinababa at ang nagpapakumbaba ay itinataas. Pinagpala po tayo sa pagbasa ng banal na kasulatan. Awitin po natin ng Gloria Patri.
Ihanda po natin ang ating sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos na ihatid po sa atin ng ating Elder Efren Bacena. Good morning mga kapatid. So, ang pamagat po ng ating sermon ngayong umaga ay alam nyo na. Ito po ay ang panalangin. Dahil dyan, naglaan ako ng premyo para sa mga kasagot ng tanong na ito. Kaya inaanyayahan ko po ang lahat maliban sa ating mga pastor nga pala. Lahat ay inaanyayahan maliban sa ating mga pastor para po sa trivia ngayong umaga. Handa na po ba mga kapatid? Ako po ay naglaan ng 100 milyon sentimo para doon sa pang-load ng mga kapatiran. Isa lang po ang mananalo ha. So kung sino yung maunang makasagot, yun po yung mapalad na makatanggap ng load na ito. So ready? Meron na po ba? Meron na po ba sa inyo ang makakasagot niyan? Mahirap, walang pizza. Mahirap ba kapatid na Jonard? Mahirap eh. Hindi ko ata nabasa to sa Biblia eh. Hindi po na natin lagyan ng konito ng petsa. Kailan nagsimulang tumawag sa Diyos ang mga tao sa kanilang pagsamba? Bibilang ako ng 10 pagka walang nakasagot. I'm ni Moses. Ha? I'm po ni Moses. Moses. Sino po ang sumagot, kapatid? Norma po. Ah, okay. Si Elder Norma. Sino pa po? Meron pa ba mga kasagutan? Bago po natin ipapakita yung tamang sagot. Meron pong nasa chat. Pwede ako? Except nga pala yung darling ko. Siyempre, huwag. Hindi pwede. Hindi pwedeng sumama yung darling ko, siyempre. Meron na po ba mga kapatid? 1. May mga sumagot po, Eva at Adan. Meron pong sumagot na panahon ni Abraham. Meron pong sumagot na Cain at Abel. Aha. So, bibilang na ako ng 10. Meron pa bang gustong sumagot? May sumagot 1. Noah at na makilala nila ang Diyos. Merong sumagot Yahweh sa chat box po. Okay. Tignan ko doon sa kwan. Noah, Yahweh, nang makilala nila ang Diyos. Okay? Sino ang sumagot ng Seth? Hindi kumpleto. Katulad nitong panahon ni... Sino ang sumagot nito? April. Seth, si Eva, si Adan. Okay. So, 1, 2, 3, Sa John 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Ang tamang sagot ay mapalad ang kapatid na matatagpuan natin sa Genesis. Si Seth ang ama ni Enos noon nagsimulang tumawag. Yan. Kita nyo mga kapatid? So mapalad ang ating kapatid na April. So tayong mga mananampalataya po ay batid natin na ang Diyos ay ang ating Ama. At alam din natin na inaanyayahan niya ang bawat isa sa atin upang manalangin sa Kanya. Amen po ba mga kapatid?
Alam natin na ang panalangin sa Diyos ang pinakamabisang paraan para sa mga mananampalataya upang makipag-usap sa Diyos. Ito po ang dahilan kung bakit maliban sa araw-araw na dapat manalangin, nananalangin din po tayo sa iba pang mga pagkakataon. Tulad ng kapag nagpapasalamat tayo, tayo po ay nananalangin. Kapag nasa mga pagtitipon po tayo, tayo po ay nananalangin. Of course, kapag nag-observe tayo ng Sunday service, tayo po ay nananalangin. At kapag humaharap po tayo sa mga pagsubok, tayo po ay nananalangin. Ngunit, ang tanong, ang atin po bang mga panalangin ay ayon sa kalooban ng ating Panginoon? Dinidinig ba ng Diyos ang ating mga panalangin, mga kapatid? Isa itong bagay na mahalagang dapat na maunawaan ng bawat mananampalataya. Dahil kung hindi, kahit makailang beses po tayong manalangin o gaano man kahaba ang ating mga panalangin, ay hindi natin makakamit ang pagsang-ayon ng Diyos. Matagal na pong ibinigay ng Panginoong Hesus ang mga sagot na ito. Kaya't sama-sama po nating tuklasin kung ano nga ba ang mga sinasabi ng katotohanan sa mga bagay na ito. Tayo muna ay manalangin, mga kapatid. Panginoon, batid mo po na hindi kami karapat-dapat sa iyong harapan. Dahil sa aming mga karumihan na sanhi ng aming pagkakasala. Ngunit patuloy kaming lumalapit sa iyo, Panginoon, na pakalinisin mo nawa ang aming mga puso, aming kaisipan, upang ang iyong mga salita sa umagang ito ay tunay na tumimo sa aming mga puso at maisabuhay namin ito. Ikaw nawa, O Diyos, ang siyang patuloy na makita at marinig sa aming panambahan na ito. Amen. Sa Lucas po, chapter 11, verse 1 to 4, itinuro po ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad kung paano po manalangin. Ang panalangin na ito ay naging batayan din natin magpahanggang sa ngayon bilang mga makabagong alagad ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat ito naman talaga ang nararapat. Meron po tayong tatlong mahalagang punto na atin pong tatalakayin mula sa tekstong batayan natin na binasa po kanina ng ating patnugot. Kung paano ba dapat manalangin sa Diyos. Una, manalangin sa Diyos bilang kanyang mga anak ng buong katapatan at kapakumbabaan. Pangalawa po, manalangin sa Diyos ng ayon sa kanyang kalooban. At ang pangatlo, manalangin sa Diyos ng taimtim at walang pag-aalinlangan sa puso. So, una, manalangin sa Diyos bilang kanyang mga anak ng buong katapatan at kapakumbabaan. Now, balikan po natin yung tekstong binasa ng ating patnugot kanina. Ang talinghaga ng Pariseo at ng maniningil ng buwis na matatagpuan nga po natin mula sa Lucas chapter 18 verse 9 to 14. Sinabi rin niya ang talinhagang ito sa mga taong matuwid, ang tingin sa sarili at hinahamak naman ang iba. Sabi, may dalawang lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa ay Pariseo at ang isa naman ay maniningil ng buwis. Tumayo ang Pariseo at nanalangin ng ganito. O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, mandaraya, mga ngalunya, o kaya'y katulad ng maniningil ng buwis na ito. 2 beses akong nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay rin ako ng 10%
mula sa lahat ng aking kinikita. Samantala, ang maniningil ng buwis naman nakatayo sa malayo at di man lamang makatingin sa langit. Tinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing matuwid sa harapan ng Diyos. At hindi ang Pariseo sapagkat ang sinumang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. So kapansin-pansin na mula sa talinghaga ni Jesus na sumasang-ayon ang ating Panginoon sa pananalangin ng maniningil ng buwis at kung mapapansin din natin ay kinamuhian naman ng panalangin ng Pariseo. Dahil sa kadahilanan ng ang Pariseo ay itinataas ang sarili at iniisa-isa ang kanyang mga ginawa sa harapan ng Diyos. Iniangat niya ang kanyang sarili sa mataas na kalalagyan na halos kapantay na ng Diyos at inangkin din niya ang kapurihan na dapat ay mula sa gawain ng Diyos. At wala man lang nakitang bakas ng paggalang at takot sa puso para sa Diyos. At ito ay gumising sa galit at pagkamuhi ng ating Panginoon. Ngunit, kung mapapansin po natin, ang maniningil ng buwis ay kakaiba. Alam niya na siya ay isang abang makasalanan, kaya't may takot sa Diyos ang kanyang panalangin. Taus-pusong nagsumamo para sa kapatawaran ng Diyos. At sa huli, alam natin na nakamit niya ang habag at pagpapala na mula sa Diyos. Magkaiba ang saloobin ng Diyos sa bawat isa sa kanila dahil magkaiba ang kanilang saloobin patungkol sa Diyos. Now, mga kapatid, tingnan po natin ang ating mga sarili. Meron po bang pagkakataon na nangyari sa atin na tayo po yung Pariseo o tayo yung isang maniningil ng buwis? Kung ikukumpara po natin ang ating mga sarili sa mga panalangin, aminin man natin o hindi, ito po ay nagaganap din sa ating mga buhay. Kadalasan may mali sa ating mga pananaw. Halimbawa, kapag umaharap tayo sa mga pagsubok, alam po natin na ang ating ginagawa ay hindi ayon sa katuruan ng ating Panginoon. Gayunpaman, ginagawa pa rin natin ito. At sa ating mga panalangin, nais pa nga nating kumilos ang Diyos ayon sa ating mga sariling kagustuhan. O kaya naman, kapag nagampanan natin ang isang bagay ayon sa ating tungkulin, pakiramdam natin tayo ay tunay na tapat sa Panginoon. Na tayo ay nagmamahal sa Kanya. Maalala niyo po ba mga kapatid yung kinakanta natin na mahal na mahal kita, Panginoon. Alam niyo, pagka kinakanta natin yan, ay parang hinihiwa ang aking puso. Tanong ko sa aking sarili, tapat nga ba tayo sa Panginoon? Kapag tayo ay nananalangin, humihiling tayo ng mga pabor, mga pagpapala, at kapag hindi po ito pinagpala ng Diyos, nakikipagtalo tayo sa Kanya. Marami na tayong mga katanungan, marami ng bakit. O kaya naman kapag tayo ay nagkakasakit o sabi natin may masamang nangyari sa atin, sa ating panalangin, hindi naiiwasan na sinisisi natin ang Diyos. Na hindi man lang tayo tinulungan, bakit mo ako pinabayaan? Alam po ba natin mga kapatid, na itong paninisi sa Diyos at paglaban o pagsalungat sa Kanya. Ang mga ganitong uri ng pananalangin ay kawalan ng respeto at katwiran sa Diyos. Kaya kung nais po natin talagang mapakinggan ng Diyos ang ating mga panalangin, kailangan nating manalangin katulad ng ginawa ng maniningil ng buwis.
tumayo bilang isang lubos na nagpapakumbabang makasalanan sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Hindi po natin dapat na iginigiit o ipinipilit ang ating mga hangarin sa Diyos o magdikta na kumilos siya ayon sa ating mga kagustuhan. Dapat lamang na tayo ay humiling na isa sa katuparan ng Diyos ang kanyang banal na kalooban para sa atin. Sapagkat ito lamang ang tanging paraan na pakikinggan ng Diyos ang ating mga panalangin. Pangalawa, manalangin sa Diyos nang ayon sa kanyang kalooban. Sa Matthew 6, verse 5-6, ay ganito ang sinasabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. Kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinaguga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto, saka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita. At ang iyong ama na nakakakita ng ginagawa mo sa lihim, ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Again, nakita po natin na mula sa mga talatang ito ng Biblia. Kadalasan kapag nananalangin ang mga Pariseo, ay pumipili sila ng mga mataong lugar. Nasisiyahan silang tumayo sa mga sinaguga o sa kanto upang manalangin. Ang mga ito ay ginagawa nila upang makita ng mga tao na sila'y taimtim na nagdarasal at sa pamamagitan nito ay makuha ang atensyon ng mga tao. Mapaniwalang religyoso nga sila at tingalain. Ang ganitong uri daw po ng pananalangin ay pagtataas sa mga sarili lamang. Kung kaya, sinabi ng Panginoon Jesucristo na ang mga Pariseo ay mga hipokrito. Dahil ang kanilang mga panalangin ay pakunwari. At ito ay, alam natin, nakasuklam-suklam sa Panginoon. Sa pagmumuni-muni ko sa maraming panahon, kapag tayo po ay nananalangin, nagkikimkim din po tayo ng mga maling motibo. Sa mga hindi po sinasadyang pagkakataon. May pagkakataon na kapag nananalangin sa mga pagtitipon, hindi natin sinasabi sa Diyos ang tunay na tungkol sa ating mga kahirapan sa buhay o yung mga katiwalian natin. Sa halip, nagpapahayag tayo ng mga mabubulaklak na mga salita na nagbibigay ng walang halaga sa mga papuri. Ang pananalangin sa ganitong paraan ay para lamang paulit-ulit at ito isang pagkilos na walang pagpapahalaga. Kaya nga po, pag tayo po ay nanalangin sa harap ng ating Panginoong Diyos, dapat po tayong magkaroon ng pusong may takot, pusong nagpupuri sa Kanya ng buong hayagan at merong katapatan. Patuloy tayong manalangin sa Diyos nang naayon sa Kanyang kalooban. Ang ganitong uri lamang ng pananalangin ang siyang kinalulugdan ng ating Panginoong Diyos. Pangatlo, manalangin ng taimtim at walang pag-aalinlangan sa puso. Dito, guilt tayo mga kapatid. Nananalangin nga tayo pero madalas nagdadoubt tayo. Sa Matthew 6, verse 9-13, sinabi ng Panginoong Hesus, ganito kayo manalangin. Ama, aming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban, dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Tulad ng pagpapatawad namin
sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kalwalhatian magpakailanman. Amen. So simula po nung ginawang tiwali ni Satanas ang sangkatauhan, ay kumilos na po ang Diyos upang iligtas ang sangkatauhan. Tinulungan tayong makawala mula sa kasamaan at pagkakalipin sa kasalanan. Kaya nga po nais ng ating Panginoong Diyos na patuloy tayong lumapit sa Kanya at tanggapin ang Kanyang inaalok na kaligtasan. Umaasa din siyang mabuhay nga tayo ng ayon sa Kanyang mga salita at higit sa lahat ay igagalang siya. Ito po ang mga dahilan kung bakit sa ating mga panalangin ay hindi lamang tayo hihiling para sa ating mga sarili. Bagkus, kundi kailangan natin isaalang-alang ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Panalangin na maganap ang Kanyang kalooban dito sa lupa. At ipanalangin ang Kanyang Ibanghilyo na may pakalat sa bawat sulok ng mundo. Alam na alam natin yan, mga kapatid. At ito po ang isa pang mga kaparaanan ng pagsasanay po natin sa pananalangin bilang mga Kristiyano. Dapat ay laging nakaayon sa kalooban ng Diyos at dapat taimtim na nananalangin tayo. Walang pag-aalinlangan sa puso. Halimbawa po, kapag naharap tayo sa iba't ibang mga pagsubok, mga kahirapan habang binabahagi natin ang salita ng Diyos, kung saan may mga pagkakataon talaga na dumarating sa punto na tayo po ay pinanghihinaan ng loob. Nagiging negatibo tayo, kung kaya dapat ay patuloy tayong maging masigasig na manalangin sa Diyos. At laging hilingin sa Kanya na bigyan tayo ng kalakasan. Patatagin ang ating pananampalataya at idalangin din natin na tulungan tayong talikuran ang nasa ng ating mga laman upang sa gayon mapagtagumpayan nga natin ang lahat ng mga kahirapan at pagsubok sa ating mga buhay. Kailangan tayong taimtim na manalangin sa Diyos ng merong matibay na pananampalataya at kapasyahan na walang pag-aalinlangan sa ating mga puso habang tayo ay nagbabahagi ng salita ng ating Panginoong Diyos. Patuloy natin na hilingin sa Kanya, nagabayan tayo, ingatan tayo, pangunahan tayo para maunawaan natin ang Kanyang mga salita. Kapag madalas tayong mananalangin na nakaayon sa kalooban ng Diyos, sigurado yan, tutugunin na niya ang ating mga panalangin. Katunayan po mga kapatid, marami po tayong mga pruweba sa mga pananalangin at ito ay makikita natin mismo sa Biblia na sinang-ayunan ng Diyos tulad ng itinayo ni Haring David ang isang templo para kay Yahweh upang makapagsambang mga tao sa Diyos sa loob nito. Madalas po siyang manalangin sa Diyos para dito. At pagkatapos ay isinagawa niya ito, ang mga pagsusumamong yon ay sinang-ayunan nga ng ating Panginoong Diyos. At sa uli, si David ay naging isang taong nakaayon sa kalooban ng Diyos. Isa pa hong pruweba rito mga kapatid. Natatandaan niyo po ba si Haring Sikeya? Nang marinig niya mula sa propeta ng Diyos na si Propeta Isaias na mamamatay na siya dahil sa wala ng lunas ang kanyang sakit, humarap siya sa dingding at nanalangin sa Panginoon. At umiyak siya ng gusto. Sabi ng Panginoon sa kanya, narinig ko ang panalangin mo at nakita ko ang mga luha mo, kaya pagagalingin kita. Sa ikatlong araw mula ngayon, makakabangon ka na at makakapunta ka sa templo ng Panginoon.
Dadagdagan ko pa ng 15 taon ang buhay mo. Mga kapatid, may mga panahon po na sinusubok ng Diyos ang ating pananampalataya upang tsakin po kung tayo nga ba ay tunay na mapagkakatiwalaan niya. Dahil kung minsan, talaga namang hangad ng Diyos na mailantad ang ating mga karumihan upang sa gayon ay malinis ang ating katiwalian. Kaya nga po nang nangyari kay Haring David at kay Haring Hezekiah. Alam po natin mga kapatid kung ano yung nagiging buhay ng mga haring ito. Hindi naging lingid sa kaalaman ng lahat. May mga panahon na kailangan gumamit ang Diyos ng mga tao, mga bagay, o mga pangyayari upang matupad ang ating mga panalangin. At ito ay mga ngailangan ng tamang proseso at sapat na panahon. Matupad man agad o hindi ang ating mga panalangin sa Diyos, kailangan po tayong magkaroon ng pananampalataya sa Kanya at maniwala na ang lahat ng Kanyang ginagawa ay para sa ating kinabukasan o sa ating mga kabutihan, na ang lahat ay para sa ating paglago sa buhay pananampalataya. Tayo po ay lumapit sa Kanya sa pananalangin, maghangad, at maghintay para sa paghahayag sa atin ng Kanyang banal na kalooban. Dapat maging katulad tayo ng mga naunang mga alagad na naghahangad na matuto, maging matatag, magkaroon ng tunay na pananampalataya sa Diyos. Sa pangalan po ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po, Elder Efren. Tayo po ay magpapatuloy sa pagdiriwang ng banal na hapunan. Sumasampalataya tayo sa Diyos ng pag-ibig na tumatawag sa atin, na talikdan ang mga Diyos-Diyosan at mga gumaganap na animoy Diyos. Sa Diyos na nakipamuhay sa mga tao na hindi iwalay sa karanasan ng buong sanlibutan. Sumasampalataya tayo sa Diyos ng sanlilikha na umahamon sa atin upang balangkasin at hubugin ang ating kinabukasan sa diwa ng kapayapaan, katwiran at pagkakaisa. Sa Diyos na kasamang nagpupunyagi ng mga tao upang itatag ang isang kaharian na pangingibabawan ng pag-ibig, pagkakapantay-pantay at kasaganaan. Sumasampalataya tayo sa Diyos na buhay na ang pakikipagtipan sa sangkatauhan at sa mga buong sanlilikha ay hindi matitinag magpakailanman. Amen. Bless me, O God.
Mga kapatid, bago natin tanggapin ang ating banal na komunyon, ay hayaan niyo po munang basahin ko sa inyo ang salita ng institution. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ipinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipagkalalo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpera-peraso iyon at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin." Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, "Ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Ang sinumang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya't dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sinumang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, Ama, maraming salamat sa mga salita ng institusyon ng banal na komunyon. Sa aming pagtanggap ngayon ng komunyon, aming inaalala at pinapahalagahan ang malaking sakripisyo na ibinayad para sa aming kasalanan. Dalangin namin na ang bawat isang tatanggap ng tinapay at alak mo ay maging karapat-dapat. Tulungan nawa kami ng banal na Espiritu na siyasatin anumang kasalanan na hindi pa namin pinagtatapat sa iyo, aming Panginoon Diyos. Pagpalain mo po kami sa aming pagtanggap upang maisapamuhay namin ang kahalagahan ng pag-aalay mo ng iyong bugtong na anak. Sa iyong lamang ang papurihan at karangalan. Ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sabay-sabay po tayong dumulog sa dulang ng Panginoon. Atin ngayong pagsaluhan ng simbolo ng katawan ng ating Panginoon na iniaalay para sa atin. Atin naman ngayong pagsaluhan ng mga simbolo ng dugo ng ating Panginoon na ibinuhos para sa atin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita na aming narinig. Salamat din sa paalala ng mensahe ng banal na hapunan, Panginoon. Tunay na inihahayag namin ang aming mga sarili, ang aming karumihan, ang aming mga pagsalunsang, Panginoon, ang aming mga kahinaan. Nagpapasalamat po kami sapagkat ang iyong banal na pag-ibig ang patuloy na umuunawa at nagpapaalala sa amin, Panginoon, na mga kahinaang ito. Tulungan mo po kami na makapamuhay at makahayo, Panginoon, ng may matatag na pananampalataya at kalakasan habang kami po ay taga-antay, Panginoon, sa iyong huling pagdating na sa darating na panahon, Panginoon,
ay ang privilege na makasama ka namin, Panginoon, sa muling paghahaponan ito. Maraming salamat po at nawa, Panginoon, maging isang patuloy na paalala sa amin, Panginoon, na kami ay maging matatag, na maging malakas, Panginoon, na hindi po kami haharap sa iyo, Panginoon, ng kahiyahiya. So maraming salamat po sa patuloy na pag-ibig mo sa amin sapagkat meron kami laging privilege, Panginoon, na lumapit, ihayag ang aming mga sarili, kami ay linisin upang maging karapat-dapat, Panginoon, na maging anak mo at tagapagmana ng iyong kaharian. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng bagay na ginagawa mo para sa amin. Ito pong aming malaking papasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Bago po natin awitin ng pangbukas na awit, ang lahat po ng sumapit ang kanilang kaarawan o anibersaryo, gumaling sa karamdaman o may mga nais ipagpasalamat o ipanalangin, ay inaanyayahan po mag-type sa ating chat box upang ipahayag ang kanilang pasasalamat at panalangin. Awitin po natin ang ating pangwakas na awit. Napakabuti
Wedding anniversary. Magandang hapon po sa ating lahat. Absensya na, sinulat ko pa lahat ng mga Thanksgiving at mga prayers for healing and blessing. Nagpapasalamat po. Thanksgiving ating kapatid na Lydia Kabigting noong October 5. Siguro ganun na rin po sa birthday ko noong October 4. Pagpapasalamat sa paglabas at paggaling nila Elder Baby, Cesar at Lydia Laisico. Ganun din sa pasalamat sa birthday ng kapatid na Merlin Bing Sasil at Emma Manalili kahapon. Ganun din sa pasalamat sa kagalingan ng pamilya, praise the Lord, nila Pastor Jun Tigas. Ganun din, birthday ni Mitch ngayon, nagpapasalamat siya. Ganun din sa wedding anniversary ni Azel at ni Rap. Ganyan din po, mga prayers for healing and for blessing. Patuloy po na kagalingan sana sa ating kapatid na Lydia Laisico. Ganun din po sa kagalingan ng buong pamilya po ni James Soliman, kasama si Ana, si Adam at sa Ate Nelda. Ganon din sa kagalingan ng buong pamilya ni Jerry Oliman, ni Lynn at ng buong pamilya nila sa Laguna. Gayon din sa, ito'y medyo mahaba, Cups, teka pastor ha, prayer for blessing for our Cups School of Leadership for QCPD, SPD at Next Gen, mga 18 to 35 years old sa October 12. At may sharing of food and word sa Thursday, October 14, 2021. Mandaluyong at work orientation bukas sa Transpo Group ni Pastor Perfecto Gianan. Kaya ang lahat ng ito po ay ating inilalapit, pagpapasalamat at panalangin sa kagalingan at pagpapala. Kaya atin pong basahin ang salita ng Panginoon na matatagpuan po sa mga awit 121 at ganito po ang sinasabi. Doon sa mga burol ako'y napatingin, sa klolo sa akin saan manggagaling. Ang hangad kong tulong kay Yahweh magmumula sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Di niya ko hahayaang mabuwal, siya'y di matutulog, ako'y babantayan. Ang tagapagtanggol ng bayang Israel hindi natutulog at palaging gising. Si Yahweh ang ating tagapag-ingat, laging nasa piling upang magsanggalang. Di ka maano sa init ng araw, kung gabi ay di ka sasaktan ng buwan. Si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat, sa mga panganib, ika'y ililigtas. Si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat, saan man naroon, ika'y iingatan, di ka maano kahit na kailan. Nagpaala tayo ng pagkabasa ng banal na kasulatan. Mga kapatid, tayo po ay manalangin at ipikit po natin ang ating mga mata. Yuko natin ang ating mga ulo at patuloy po nating damhin ang banal na espiritu sa ating mga kalagitnaan. Manalangin po tayo. Maibigin naming Diyos, tunay na ikaw ay napakabuti at tunay na ang pag-ibig mong hindi nagbabago magpakailanman. Salamat po Panginoon sa pagkakataon na muling ipinagkaloob mo po ito sa amin. Ito ay isang panahon na napakalaki ng blessings na patuloy na pinaparanas mo sa bawat isa. Sapagkat sa kabila ng pandemya ay hindi po nagiging dahilan para lagi kaming makapanambahan sa iyo, mapapurihan ka at mapasalamatan. Kung kaya't salamat po o Diyos sa pagbibigay mo sa amin ng isa na namang katagumpayan at masaganang buhay. Bagamat alam namin na hindi po kami karapat-dapat ay
patuloy na ibinubuhos mo po sa amin ang walang pasubaling pag-ibig mo at kapatawaran sa aming mga nagawang mga kasalanan. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na aming narinig sa pamamagitan ng iyong abang lingkod. Nawa nga po, Diyos, ay sa pagbubulay-bulay ng aming mga puso sa iyong mga salita, ay patuloy na ikaw ang aming maluwalhati, mapapurihan at mapasalamatan. Kung kahit sa aming pagtatapos, Panginoon, sa panambahang ito ay dalangin namin na patuloy nawang ang iyong paggabay, pag-ingat sa bawat isa ay maranasan namin. Patuloy mo ngang pangunahan kami hanggang sa maganap ang iyong kalooban sa aming mga buhay. Panginoon, pagpalain mo po ang iyong mga anak. Patuloy na ingatan. Samahan mo po sila at ang lahat ng ito ay amin pong itinataas, pinagpapasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At ngayon mga kapatid, tanggapin po ninyo ang pagpapala ng Diyos na walang bayad niyang ipinagkaloob sa sinumang tapat na nagsisihanap nitong banal na layunin ng pagbubuwis ng buhay ni Jesus upang linisin kayo at nang di nagtatanging patnubay ng banal na Espiritu Santo upang mapabanal kayo. Ang siya nawang maging gabay ninyo sa paglakad ng panahon ngayon at sa natatanging bukas sa piling ng Diyos ng banal. Siya nawa. Amen. Isa pong matagumpay na pagpapala ng ating Panginoon ang sumaatin nawa, mga kapatid. Isa na namang pagpapala ito sa bawat isa sapagkat patuloy nating nakikita ang ating mga kapatid